Isa ang napaulat na nasawi habang dalawa ang patuloy na pinaghahanap sa gumuhong sanitary landfill sa Davao City. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang tao ang nasawi, dalawa ang nasugatan at dalawa pa ang nawawala matapos ang naganap na landfill slide sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen, Tugbuk District, Davao City, Mayo 20, 2026. Batay sa inisyal na investigasyon, nangyari ang insidente 1:15 ng hapon matapos biglang gumuho ang bundok ng basura dahil sa naipong tubig sa ilalim nito. Bunsod ng sunod-sunod na malakas na pagulan, nabaon ng rumargas ang basura ang isang bahay na naging sanhi ng mga kaswalti sa lugar. Kinilala ang nasawi na si Cristil, 31 anyos, at isang scavenger na residente ng Furococho, Barangay New Carmen. Nasugatan naman ang isang 16 anyos na lalaki at si Lilibet. Habang patuloy pang pinaghahanap si Loisa, 78 anyos, at Rosetta, 67 anyos. Matapos matanggap ang ulat 1:50 ng hapon, agad rumisponde ang mga tauhan ng MAA Police Station sa panguna ni Police Major Philip Dave Udin upang magsagawa ng search and retrieval operations. Tumulong din sa operasyon ng Bureau of Fire Protection, Urban Search and Rescue Teams at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan ng Davao City. Patuloy pa ang retrieval operations at investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na Bakalan, Dagupan City Police Station ang isang 22 anyos na binata matapos itong maaresto dahil sa pagnanakaw sa isang bahay sa Bunuan, Binlok sa syudad. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nabatid sa biktima na silang mag-asaway nagtungo sa Baguio City noong Mayo 17 at laking gulat nila pagbalik nila kahapon bandang 12:00 ng tanghali ay natuklasan nila na sira ang kanilang main door na puwersahan itong binuksan at maraming gamit nilang nawawala gaya ng mga alahas, laptop, cellphone, pag na naglalaman ng mga legal documents at titulo ng lupa at $200 cash. Kaya agad sila nagsumbong sa Police Station 6 sa Bunuan, Tondaligan na mabilis namang nagsagawa ng investigasyon at sa pamamagitan ng technical tracking investigation na tukoy ang ninakaw na iPhone ay nasa isang cellphone repair shop sa syudad at dito na natukoy ang suspect na agad ay naaresto. Patuloy pa ang iniimbentaryong halaga ng mga nanakaw sa tahanan ng biktima at kasong robbery ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RZ38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natimbog dito sa bayan ng Katarman ang isang wanted ng Pasay City na nahaharap sa kasong qualified thief. Naaresto ng tauhan ng Katarman Police. Ayon sa ulat ng PNP Katarman, ang natimbog na wanted ay isang 52 taong gulang. Nagsagawa ng operasyon ng otoridad at ang wanted ay naaresto sa barangay ng Cagabaka na naturang bayan ng Katarman. Inaresto ito dahil sa bisa ng warrant of arrest sa nasabing kasong qualified thief na inilabas ang Regional Trial Court, Branch 118 National Capital Region, Pasay City. Halagang 40,000 pesos ang inilagak ng piyasa ng korte para sa pansamantalang kalayaan. Matapos ang pag-aristo, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan at dinala ito sa Katarman Municipal Police Station para sa kakulang disposisyon. Samantala, gumamit naman ng alternative recording device ang mga umaristong pulis upang matiyak ang tamang proseso. Patuloy na binibigyang halaga ng PNP ang pagkikipagtulungan at ugnayan ng komunidad upang agad na maire-report o naire-report sa pulis ang mga nagaganap na krimen. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinuturing ng Bangsamoro Federalist Party o BFP na isang uri ng political harassment ang inihaing petition for disqualification laban sa tatlong BFP nominees na sina MP Dan Asnawi, MP Suwaib Oranon at Ustads Muhyiddin Usman. May kaugnayan ito sa nalalapit na First Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa pahayag mula kay BFP spokesman Parliament Deputy Floor Leader MP Attorney Nagibs Narimbo, hanggang sa binabalita natin ito, wala pa
pa rin umanong natatanggap na anumang opisyal o formal na abiso o anumang dokumento ang BFP mula sa COMELEC at sa petitioner. Sa social media lamang umano umiikot ang balita kung saan mas mabilis manong kumalat ang chismis kaysa katotohanan. Itinuturing ng BFP na ang layunin ng hakbang na ito laban sa 3 nominees ng BFP ay hindi seryoso kundi publicity stunt lamang umano para manakot. Nais linawin ni MP Attorney Gibbs Narimbo na may legal na patakaran ang BFP kaugnay sa usapin ng political affiliation. At maliwanag po mano sa sikat ng araw nung tanggapin ang mga nominasyon, hindi pa ganap na natatapos ang proseso ng formal na pagrerehistro ng mga political parties. Kabilang na ang UBJP kung saan dating membro ang 3 nominees na subject ng petisyon. Kung kaya't wala manong sapat na legal na batayan ang party switching na inaakusa laban kina Asnawi, Uranon at Usman. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.